Tatlong OFW ang magkakahiwalay na inaresto sa Middle East kasunod ng pagbabahagi nila ng video online ng mga missile attack doon. Nagbitiw naman ang isang opisyal ng Trump administration na hindi pabor sa pag-atake ng Amerika sa Iran. May unang balita si JP Soriano. Nagpahayag ng pagkadismaya si US President Donald Trump sa mga kaalyado nilang bansa na ayaw makihalo sa military operation sa Iran. Partikular siyang dismayado sa North Atlantic Treaty Organization o NATO na binubuo ng mga kaalyadong karamihan ay mula sa Europa. We don't need any help, actually. In fact, we just put out a notice. I was watching over the last couple of weeks, and all of our NATO allies were very much in favor of what we did. All of the NATO allies agreed with us, but they don't want to, despite the fact that we helped them so much, I think NATO's making a very foolish mistake. Sa gitna nito, nagbitiw sa pwesto si US National Counterterrorism Center Director Joe Kent. Aniya, di niya masusuportahan ang gyera sa Iran. Taliwas sa mga dating pahayag ni Trump, sabi ni Kent, wala raw imminent threat ang Iran sa Amerika. At kaya lang daw sinimulan ito ay dahil sa pressure mula sa Israel at suporta ng ilan sa Amerika. Si Kent, na isa ring combat veteran, ang una at pinakamataas na opisyal ng Trump administration na nagbitiw sa gitna ng sigalot. Ang imminent threat o agad-agad na banta umano ng Iran ang isa sa mga katwiran na sinabi ni Trump kaya sinimulan ang pag-atake. Sabi ngayon ni Trump, When I read a statement, I realized that it's a good thing that he's out because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Because the Iranian regime has told Sky News, if you put boots on the ground in Iran, it will be another Vietnam. Are you afraid of that? No, I'm really not afraid of anything. Sa United Arab Emirates naman, 2 Pilipino ang inaresto dahil sa pagbahagi umano online ng video ng nasaksihang missile attack. Bukod sa 2 OFW na inaresto sa UAE kamakailan, isa pang OFW sa Saudi Arabia naman ang inaresto din dahil din umano sa pagpo-post online ng mga missile strike na nasaksihan niya doon. Kaya paalala sa mga OFW, iwasan ang pagbabahagi ng video ng airstrike sa social media. We will help these 3 OFWs, including the other OFWs na humarap sa kanyang kaso. While they are incarcerated, we respect their laws. We respect their processes, but we will provide for legal assistance. Libre po yung abogado na ibibigay natin sa kanila. Kasabay nito, tuloy ang repatriation ng mga OFW at iba pang Pilipino sa Middle East. Lumipad ang ikatlong government chartered plane na susundo sa kanila. Ang Pilipinas kaya na matibay na kaalyado ng Amerika, hinirita na ng suporta ng Amerika? Secretary, has the United States asked the Philippine government to support its military operations against Iran in any way? Wala pang hinihingi na ganyan ng Amerika sa atin, pero siguro I defer to the Department of Defense. At sila ang may kaalaman yan at directly sila nakikipag-usap sa Department of War. Pero not as far as the Department of Foreign Affairs is concerned. Wala silang hinihingi. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.